Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, sinabi ng Panginoong Diyos, "Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kaniyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto." Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina upang sumama sa kaniyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito sa ikalawang version ng creation, ang mga hayop ay ginawa alang-alang sa tao. Sabi ng Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Humans are social beings. Hindi ginawa ng Diyos ang tao na mag-isa. Likas sa Kanya na may kasama siya. Nilikha ng Diyos ang mga hayop para may maging kasama ang tao. Pero hindi sila bagay na maging katulong at katuwang ng tao. Marami ang mga nag-aalaga ng hayop ngayon. Nagbibigay aliw ang mga ito sa tao, pero hindi sila maaaring maging kapartner niya. Kaya ang Diyos na manilikha ay malikhain. Biniyaan ng Diyos ang lalaki ng babae bilang kapartner niya. Talagang kapareho niya ang babae sa pagkatao. Galing siya sa tadyang at laman ng lalaki. Walang ginawa ang lalaki sa paglikha ng babae. Siya'y natutulog. Walang kamalay-malay. Pagkagising niya, nakita niya ang babae. Nakita niya ang kanyang kapartner. Ang isang kaiba pero kapareho niya. Isang kapwa-tao. Kaya nabanggit niya at ang unang nakapagsalita ang lalaki nung nandyan na ang babae. Sa wakas, nandito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Ang lalaki at babae ay pareho sa kanilang pagkatao. Pero sila ay magkaiba. Iba ang lalaki sa babae, iba ang babae sa lalaki. Dahil sa kanilang pagkakaiba, sila ay complementary. They complete one another. Kinukumpleto ng lalaki ang babae at kinukumpleto ng babae ang lalaki. Nagiging buo lang ang tao kapag mayroon lalaki at babae. Silang dalawa ay pinagsama ng Diyos. Sila ay regalo ng Diyos sa isa't isa.
Napakahigpit ng kanilang pagsasama at ng kanilang relasyon sa isa't isa na ang mag-asawa ay may mas mahigpit pang relasyon kaysa relasyon na mag-ina o mag-ama. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang upang sumama sa kanyang asawa. Naging isang laman na lamang sila sa kanilang pagiging isang laman, sa kanilang pagtatalik, nakikiisa sila sa Diyos sa paglikha ng bagong buhay, ng bagong tao. Napakaganda ang relasyon ng lalaki at babae nung simula na hindi sila natatakot o nahihiya sa isa't isa. Talagang transparent sila sa isa't isa. Sila'y hubad pero hindi nahihiya sa isa't isa. Ang kwentong ito ng paglikha sa Henesis ay hindi lang pangkaraniwang mga kwento. Ang mga ito ay may malalalim na kahulugan. Nagbibigay sila ng katuruan sa atin tungkol sa pinanggalingan natin, tungkol sa ating identity, kung sino ba tayo bilang tao, sa ating relation sa isa't isa, at sa iba pang nilikha at sa Diyos. Mga malalalim na napag-aaral ang mga ito na nababalot sa kwento. Ang isang malalang sakit ng mga tao ngayon, ng ating panahon, ay ang hindi pagkilala sa manlilikha at sa ating pagiging nilikha lamang. Hindi tayo ang may-ari ng ating buhay. Katiwala lamang tayo ng buhay. Hindi tayo may-ari ng mundo. Katiwala lamang tayo nito. Kung tayo katiwala lamang, dapat nating isaalang-alang ang may-ari na walang iba kundi ang may likha at alamin ang balak niya para sa kanyang nilikha at pangalagaan ito ayon sa kanyang ngalan. Huwag nating sirain ang kanyang nilikha at igalang ang kanyang plano. Plano ng Diyos na tayo ay lalaki at babae. Igalang natin ito. Huwag natin ikalain na nagkamali ang Diyos sa kanyang paglikha sa atin. Alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi tayo ang nagdi-determine kung tayo ay lalaki o babae. Ito'y kaloob ng Diyos. Balak ng Diyos na ang lalaki at babae magsama bilang mag-asawa. Sila lamang sa kanilang pagsasama ang makakabigay ng bagong buhay sa mundo. Sa ngalan ng kalayaan, hindi na natin iginagalang ang plano ng Diyos. Tandaan natin na ang kalayaan ng tao ay may hangganan. Hindi ito absolute. Hindi natin magagawa ang lahat na gusto natin. May mga batas sa mundo na dapat igalang upang maging maligaya tayo. Hindi tayo basta makakatalon sa bintana at lumipad. May batas ng gravity na dapat igalang at sundin. May mga physical at moral laws na ibinigay ng Diyos para sa kayusan ng mundo. Tanggapin at ipasalamat natin ang mga batas na ito. Salamat o Diyos sa magandang balak mo sa aming pagkatao. Salamat sa biyaya ng aming pagkalalaki at pagkababae. Salamat sa plano mo na magsama ang isang lalaki at isang babae sa kasal. At ginawa mo pang sakramento ang kasal na ito. Tulungan po ninyo na hindi kami magpadala sa mga lumilipas na kuro-kuro na maaaring sumira sa plano mo at sa aming pagkatao. Salamat o Diyos at purihin ka sa lahat ng iyong ginawa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.